It's September 26 today, guys, and I will be submitting my requirements for my Korean visa application. And review lang muna natin to make sure na complete lahat ng documents. Make sure you double check palagi kasi magkulang lang yung isa, baka ma-auto-deny kayo. Okay? So, una, cover letter, application form, tapos COE, Certificate of Employment, photocopy ng bio page ng passport nyo, and kung meron kayong visa sa Korea or OECD countries, ayan, isama nyo na yan, yung photocopy niyan. Para may proof kayo na nakalabas na kayo at bumalik kayo ng Pilipinas. Bank statement and bank certificate na merong ADB, dapat nakalagay din yan. And meron akong credit card na pasok doon sa simplified processing ng Korean visa. So, sinama ko din yung card statements noon, good for 3 months, and also photocopy nung front page. Front page lang, guys, hindi nila kailangan yung record. Tapos, syempre, yung current passport ko, and then yung lumang passport ko, sinama ko to dahil nandito yung mga luma kong Korean visa, tsaka yung aking lumang Japan visa. So, I think I'm complete and I'm ready to go. So, let's go na sa BGC. So guys, habang nag-aantay ako ng Grab, nakita ako ng sign. I think it's a sign na ma-approve tayo ng visa. Baka nga multiple to eh. Ngayon. Guys, tingnan mo, it's a sign. Nag-yellow na yung leaves dito. Diba? It's a sign. Hello po. BGC kuya. Brittany Hotel naman. Apo kuya. Brittany sa BGC. Thank you kuya. Hey guys, we're here na sa Brittany Hotel. Time check. It's 12:38 p.m. Naku, na-late na tayo. Traffic kasi. Pero, here we go. Yan guys, Brittany Hotel. Alam po, 9th floor tayo eh. Tingnan natin. Kaming tao, elevator pala. Ang daming tao. Pakita ko sa inyo. Daming tao guys. A135. Ano tayong pwesto? Please proceed to counter 15. A092. Please proceed to counter 15. To counter 2. A104. Please proceed to counter 2. A104. So guys, sinawag na yung number ko, 135 after 2 hours. And from 9th floor, akit tayo ng stairs, 10th floor. Let's go! So guys, update lang. I am done with my Korean visa processing. Time check, it's already 3 p.m. So, ganoon katagal yung pila. Mas matagal pa yung paghihintay kaysa dun sa pagpa-process. So, pag akit ko dun sa 10th floor, bawal kasi yung camera. So, hindi ako nakapag-video. Pinasa ko lang yung documents. Dinoble check lang nung staff nila. And then, you need to pay 900 pesos.
And then after nun, i-confirm lang nila sa'yo na tama yung information. And then either you go to the counter for pick up or for delivery. So ako kasi, malayo ako dito. 2 hours away ako eh. So I chose delivery. So today again is September 26 and ang tentative date ng release ng passport ko is October 16. So, hopefully, magkaroon tayo ng visa. Sana ma-approve. And hopefully, sana talaga multiple entry. Kasi, syempre, nakaka-hassle, nakaka-stress mag-apply ng visa, 'di ba? Tsaka, maganda yung every time na gusto mo lang magpunta, 'di ba? Makakapunta ka. So, yung release is, tentative release is October 16. And then, kapag delivery kayo, guys, may additional na 2 to 3 working days if you are within NCR and close provinces like mine. So, for example, na-release yung passport ko from the embassy ng October 16. So, October 17, 18, 19, yun yung aantayin yung day for the visa na dumating, or I mean for the passport na dumating sa bahay niyo, sa kung saan man yung address na binigay niyo. So, sana ma-approve ng maaga or at least on time dahil November 6 ang aking alis. So, see you guys. Hi guys, this is an update regarding my Korean visa application. And just a recap, nag-apply ako last September 26. And on the same day, I received 2 messages from KVAC. Yung first message, na-receive ko siya after 10 minutes kung ipasa yung documents ko, is just saying that your documents has been registered. Parang ganun lang. And then, they sent you the, ano ba tawag doon? Parang registration number. And then, after 5 hours, same day, nung pag-apply ko, may text ulit ako na-receive na sinabi na I can now see my application dun sa website ng Korean embassy. So, I check right away kasi, di ba, excited lang ako. Pero, kahit anong gawin ko, hindi talaga siya lumalabas. So, sabi ko, baka mali lang yung interpretation ko dun sa text. So, I waited and waited for multiple days until 5th or 6th day na yata. Working day to ha, so excluded ang holidays and also weekends. May holidays kasi sa Korea nun. I think it's Hangul Day, parang ganun yata. So, pag-check ko 6 days, wala pa din talaga. Hindi lumalabas yung application ko, no results or parang ganyan. So, medyo nag-worry na ako kasi, parang October 8 or 7 na yata nun. So, ang nangyari, mali pala ako guys, nang tinitingnan doon sa website. Tuturo ko sa inyo ha, kung paano ko nakita yung aking application. Okay, first step guys, you need to go to the Korea Visa Portal. Dito nyo makikita yung status ng inyong visa application. So, pagpunta nyo guys, naka-Korean yan. But don't worry, sa upper right side, mayroon dyang button for English. So, let's just click this one para maging English yung website. Ayan. And then, just scroll down a little bit. Meron kayong makikita rito na check application status. And then, ito yung lalabas sa screen nyo. So, ang pagkakamali ko guys, kasi doon sa KVAC, when I applied, nakalagay, meron silang, may nakadisplay doon na step by step on how you can check your visa application status. Ang nakalagay doon, ang pipiliin daw is diplomatic office. So, hindi naman sila mali. So, makikita mo talaga yung status mo dito sa diplomatic office. However, guys, ang nangyari kasi, after you submit your documents, nasa KVAC pa yun, no? Hindi pa siya lalabas under diplomatic office. Lalabas siya dyan later on once na under review na ng embassy yung passport mo. So, ano ba dapat natin gawin, no? Just to make sure na naipasa na natin yung ating application and pumasok na sa website. So, what you need to do, guys, instead of clicking diplomatic office, you have to choose Visa Application Center. Once you click on that, kailangan yung ilagay yung application number. Itong application number, this is also the registration number na binigay sa inyo ni KVAC via text. And then your passport number, your name in English. So, ang paglalagay ng name natin, guys, is last name first. And then, yung full name nyo na. Alright? And then, yung date of birth. So, I will put the details and let's see. After nyo mailagay dito yung information nyo and you search, lalabas na dito, guys, yung inyong application. So, yun, guys. Doon pala yung tinitingnan. Okay? So, after nun,
So, ang nangyari is parang nag-stuck yung aking application under the status na under review. So, ako, niintindi ko, yes, peak season, matagal talaga yung processing. And sabi nga sa akin is October 16 naman yung results. Pero nakakakaba kasi yung pag-aantay. So, parang araw-araw ko talaga siyang nire-refresh sa website every morning. Until one day, I think it's October 10, pagkakita ko, hindi na siya application received. Yung status is under review. And I got so excited kasi yung ibang nakikita ko sa Facebook groups, pagka under review, same day or the next day, meron ng decision yung consult. So I was refreshing like crazy that entire day and the next day. Unfortunately, nag-Saturday na, weekend, so walang embassy nun. Stuck pa din sa under review yung aking application. So sabi ko, okay, I'll just wait na lang ng October 16. Kasi yun naman nasabi sa akin na date ng release ng passport ko. Around October 14, nakita ko na meron ng decision yung consul sa website. Nakalagay na doon. So I opted for yung ipapadala na lang sa bahay, yung passport. And I was expecting na since October 14 siya lumabas sa website na may decision na, I was expecting like mga October 20, ganyan ko pa makukuha. Kasi syempre, 'di ba, ibabalik pa sa KVAC, ganyan. But surprisingly, kinabukasan, guys, ng around 4 PM, may tumawag na sa akin Na, ma'am, andito na po si ganito ganyan for your passport. So, sabi ko, ay, ang bilis naman. And guys, ito na siya. Andito na yung ating passport. And may paper siya, guys. Ito na yung decision ni Consul. So, guys, I was granted a single entry to South Korea. So, medyo malungkot. Hindi tayo nakapag-multiple entry this time, kahit third na natin. Pero, at least, hindi denied. So, ayan. So, I am so happy, guys, na I was able to get a visa for South Korea. Again, kahit hindi multiple, that's okay than being denied. And I am so excited. It's already October 16. It's October 16 today. And tuloy-tuloy na to. I will continue planning my trip for South Korea. And of course, I will also share the details on how I planned, my itinerary, and lahat ng gastos ko on my next vlogs. See ya!